Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong bigyan ng reaksyon dito. Noong nakaraang linggo, di ba, si Maduro ng Venezuela ay captured ni Donald Trump. Ngayon, merong nagmiyaw-miyaw na isang presidente sa Colombia, si Pietro, ay isang tawag lang ni Donald Trump eh. Tapos kaagad ang deal eh. Si Pietro, Venezuela, Colombia nakuha na ni Donald Trump. Yan ay automatic na mayroon na silang secret deal. Ngayon meron na namang nagmiyaw-miyaw. Ito yung taga-Cuba, presidente ng Cuba. At medyo nagmatigas. Pero hindi pa yan natawagan ni Donald Trump. Isusunod ni Donald Trump yan. Puputulan ni Donald Trump ng supply ng langis galing ng Venezuela. Kasi magkasangga tong Cuba at Venezuela eh. Ito yung mga kampon ni Xi Jinping, Venezuela, Colombia, Cuba. Mga komunista kasi yan eh, noon pa yan. Mga kumikiling sa communist countries. Ang Brazil ay 50-50 yan eh. Pero isusunod din ni Trump ang Brazil na linisin. Dahil nandyan din ang mga drug cartel nagkalat sa Brazil at hindi masugpo-sugpo ng Brazil ang drug cartel dyan. Kaya papasukin na yan ni Donald Trump. Lilinis lahat dahil yan ang nagbigay ng kadimonyohan sa mundo, yung mga droga na yan. So kung usapan natin ang totoong drug war, itong kay Trump ang totoong drug war. Yung kay Digong naman, drug war lang yun eh. Yung kanyang tinatapos ay yung kalaban nila sa kumpanya ng mga droga eh. Yung droga na pumapasok sa Pilipinas, galing ng China talaga yan. Yan ang sumisira ng mga buhay ng tao. Sabi nila si PBBM ay drug addict, pero hindi naman yan nagbebenta. Di ba yung isa naman, hindi drug addict pero kasama sila sa mga magnetic lifter, di ba, na tuni-tuniladang bigat. Hindi ako nagsabi, napabalita yan eh. Kaya saan ba kayo? Sa nagbibenta? Na milyon-milyon ang sinira ang buhay o sa isang user lamang kung totoo man yan. Pero hindi yan totoo. Paninira lang. So ito atin panoorin ang balita tungkol sa Cuba at sa babala ni Donald Trump na puputulan niya ng supply ng langis ang Cuba. Dahil si Trump na ngayon ang nagkontrol ng langis ng Cuba. Kung merong bibili sa mignat langis ng Venezuela, kapag merong bibili sa Venezuela ng langis, ay dadaan muna sa gobyerno ni Donald Trump. So ito ang balita courtesy ng UNTV, atin panoorin. Nagbanta si US President Donald Trump. Ayan. Puputulin niya ang lahat ng supply ng langis at pondong pumapasok sa Cuba. Matapos mapatalsik ang Nagbanta si US President Donald Trump na puputulin niya ang lahat ng supply ng langis at pondong pumapasok sa Cuba matapos mapatalsik ang kaalyado nitong si dating Venezuelan leader Nicolas Maduro. Sa isang post sa social media, Okay, so hinimok ni kaya Trump pala ang magkalapit Cuba na agad itong na pumasok Venezuela sa at saka negosasyon Cuba. sa US dahil Dahil hindi ang na ito nagproteksyon makakatanggap ng ng, tulong mula sa Venezuela na ng, ngayon ay presidente ng gobyerno kontrolado ng na ng Estados Venezuela Unidos. ay Cuban military. Mga elite forces ng Cuba ang mismong presidential guard ni Maduro. Pero anong nangyari ng pag-atake ng Delta Force ng Amerika? Kahit yung mga elite na sundalo ng Cuba na naka-assign para bantayan si Maduro ay walang nagawa. Dahil sobrang galing ng Delta Force eh. Delta Force pa naman. Kasama diyan si Chuck Norris noon, di ba, sa palabas. Magagaling. At bago pala nila salakayin yung compound doon na very secured, presidential compound, ay gumawa pala ng actual na model. Nakapareho ng disenyo ng mga building si Donald Trump sa isang remote area sa Amerika at doon nagsanay ang Delta Force kung paano papasok. Yung disenyo ay pareho ng disenyo ng mga buildings doon na doon nagtatago si Maduro. Kaya walang 30 minutes eh. Hindi umabot ng 30 minutes, napasok ka agad. Patay pala lahat ng
presidential guard ni Maduro. Lahat tipok. Siyempre, gumagamit ng night vision yung mga Delta Force. Nag-brown out doon. Sinira nila yung linya. Brown out doon sa compound. Kaya pagpasok, night vision goggles, well-trained Delta Force. Anong masabi? Wala. Parang Hollywood movies lang. Tapos ang mga bad guys. At nandun na, nagaganon na, pusas na. Pero meron ng secret deal. Okay na si Trump at si Maduro, okay na. Yung taga-Colombia naman na president na nagmiyaw-miyaw sandali, okay na rin. At meron na namang nag-baw-baw-baw ngayon, bawawaw. Yun yung taga-Cuba. Pero sabi ko kanina, isang tawag lang yan ni Trump, okay na lahat. Okay na lahat. So, ganito ang pagpatay ng isang tinatawag na 7 ulo na dragon. Ang dragon na mayroong 7 ulo, ganito ang pagtapos sa 7 dragon na ulo. Isa-isahin yung mga ulo sa pagtanggal, di ba? O, ulo ng China, yung mga galamay niya, Venezuela, putol ng galamay ng pugita na Venezuela. Colombia, wala na rin. At susunod ang Cuba, wala na rin. At susunod ang Mexico, wala na rin. So ang matitira, Russia na lang, saka North Korea. Pero kapag damputin ni Trump yang si Kim Jong-un at gawing teddy bear, i-display doon sa kanyang palasyo, di ba, mukhang teddy bear eh, ay wala na rin. So aanin pa ng pugita. Ang pugita, kung mayroong isang galamay na lang ang pugita na naiwan, isang galamay na lang, anin yung isang galamay na Russia. Di ba, paano pa makakalakad yung pugita kung putol-putol na yung kanyang mga galamay? Ganon yung style ng Amerika. Iniisa-isa niya ang mga galamay. At kapag naubos na, kahit matira ang Russia na isang malakas na bansa, wala nang silbi. Kasi buong buong globe ay kapartner na ng Estados Unidos. Kaya wala. Talo talaga sila Xi Jinping dito sa global politics at global war. Na wala talagang genius kapag gumalaw ang Amerika. Noon pa yan. Kakaiba talaga ang nila. Ang plano ng Amerika ay kakaiba. At saka alam naman ng Diyos kung sino ang mas mabuti sa dalawang puwersa. Kaya doon ang Diyos kumakampi sa mabubuti. Diba? Doon sa komunista, hindi nga naniniwala ng Diyos eh. Siyempre, paparusahan ng Diyos yung komunista. Hindi nga naniniwala eh. Hindi nga marunong magdasal yan. Okay, balik tayo sa balita courtesy ng UNTV. Mariing tumuguan si Cuban President Miguel Diaz-Canel at iginiit na isang malayong bansa ang Cuba at walang sino man ang maaaring magdikta sa kanila. Tama naman. Sabi rin ang pamahalaan ng Cuba na may karapatan silang Mariing tumuguan si Cuban President Miguel Diaz-Canel at iginiit na isang malayong bansa ang Cuba Tama at naman. walang sino man ang Walang maaaring makapigil kung magdikta saan sa sila kanila. kukuha. Ang Sinabi rin problema, ng pamahalaan ng Cuba mas na may mura karapatan ang bigay silang ng kumuha ng Venezuela sa supply Cuba ng dahil nga langis meron silang mula sa agreement. sinumang handang kung kukuha sila sa Saudi, makikipagkalakalan sa mahal kanila. Kukuha sila sa Russia, mahal din. Kaya anong mangyari sa ekonomiya ng Cuba, tataas lahat ng bilihin kapag mawala yung langis galing ng Venezuela. Kaya wala silang magawa kung magipag-deal kay Trump para makapag-supply ang Venezuela ng mababang presyong langis sa Cuba. Anin mo yung garbo, anin mo yung pride mo. Kung magugutom yung mamamayan, matutulad ka sa Iran, na ang Iran ngayon ay kinakain na ng mamamayan dahil wala na nga silang pagkain. So ang kakainin daw nila ay itong si Ayatollah Khamenei. Yun ang kakainin Sabi nung isang babae na kinakain yung picture ni Khamenei, nakakainin kita. Death to Khamenei. Yun ang sigaw ng Iran dahil sa sobrang gutom. So, yan ang mangyari sa Pilipinas o sa Cuba na magugutom dahil sa pagtaas ng langis. Lahat ng presyo magtaasan ay talagang mag-alsa ang mamamayan. Matutulad sa Iran yan. Kawawang mamamayan kapag ang leader o presidente ay utak bulinaw. Utak dilis. Utak ng
ano bang klaseng utak, di ba? Kapag mahina ang utak ng isang leader, ay hindi marunong makipag-deal, lalo na sa superpower na Amerika. Kapag kinalaban mo ang Amerika, lagot ka, babagsak ang ekonomiya ng bansa. Kaya ito yung kasabihan na do not go against the flow. Kapag sinalubong mo ang flow ng isang river o current, mahirapan ka. Kaya go with the flow. Yan ang kasabihan eh. Okay, so ako'y magpapaalam na mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Maraming salamat sa suporta. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.